So ano-anong pwede? Kung nakainom ka ng tubig baha na yon, pwedeng gastrointestinal disorders. Yes. Ano yun? Mga E. coli, salmonella, yung mga GI infections, Yes. no? Tapos nagsuswimming pa sila. Pero pwede rin yung dahil masyado kang nakababad, may dermatitis and so on, sugat, lalo na kung may sugat ka, mai-infect ka rin. So yun ang usual na nakikita natin. Yung pa ba, yung yeast infection, hindi masyado yun. Yung dermatitis, Yes. pwede rin tetanus kung yung tubig baha ay kontaminado ng yung spores, yung galing sa lupa. Siyempre, hindi naman tubig lang yan. Meron ding spores. May spores, hindi spores. May soil. Doon galing ang mga spores ng tetanus. So, pwede rin. Pero usually, bihira yun. Ang mas likely yung gastrointestinal, yung pagtatae, pagsusuka, so pagkaka-infection, pwede rin typhoid. Kasi inom din ng ng typhoid. Although fever naman yan. Doc, na-mention nyo kanina na iba't ibang klaseng bacteria ang mahahanap natin dyan sa baha, no? At pwedeng makontaminate tayo. Tama ba yung ginagawa ng iba, Doc, na kapag lumusong sa baha ay umiinom agad ng antibiotics? Yun nga yung sinasabi natin. Kung talagang nag-wait ng matagal sa o yung sobrang baha, no? Kung meron silang prescription ng doxycycline, at yan ay available naman sa ating mga health centers, pwede. Yun nga yung post-exposure prophylaxis. Yes. Pero kung wala naman, nandun ka lang sa bahay, baha sa labas, hindi ka naman dapat uminom. Kasi we also do not want to indiscriminately take itong mga antibiotics na to. At ang pinakamabisa dyan ay yung doxycycline sa ngayon. Yun ang ating alam. Although pwede din yung mga amoxicillin, azithromycin, pwede rin. Pero siguro agad, kasi nga, ang dami nating lepto ngayon. Nyari ako, gamitin ko na sarili ko. Pag ako sa baha, natakot ako, iinom na ako agad. Kasi, yung may, pwede may mas serious ang sa mga elderly. And so Correct. Pero kailangan po talaga may instruction to ng mga doktor, ha? At guidance sa mga doktor. Yes. Please, mga kapatid, huwag kayong basta-basta iinom ng gamot kung hindi kinakailangan.